ang tulumanon ang Bombo Hanaya sa Udto sa gihapon. Ako inyong makauban na Bombo Suzette Bacasarafos. O gadi atay espesyal nga bisita mga kabombo no karong buntaga diin mga kabombo dili na bag-o sa atua ang iyaha karong pangalan mga kabombo at the same time no atua na usab nga kanhi senadora mga kabombo. O gadi ako ang makauban live dinhi karon sa studio mga kabombo si Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga, welcome sa Cebu, welcome sa Bombo Radio Cebu. Maayong buntag, Bombo Suzette. With your indulgence, I'd like to greet lang Chairman Florete. Yes. Because when we visited Iloilo, he was gracious enough to invite me to his office. We had a short, long chat, and then yun lang. Very gracious person, very gracious host at the time. Thank you. Yes. So, Senator, una sa lahat po ay congratulations at nakuha ninyo ang napakainit na endorsement ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia at ng kanyang One Cebu para sa pagkasenadora. Gaano kalaki po ang magiging tulong nito ng endorsement ng gobernadora sa inyong pangangampanya, Senator? Well, my personal opinion is a big boost, kasi One Cebu, talagang the towns that we visited, overwhelming support kay Governor Gwen, especially ng mga local officials. We saw it with our own, in my own two eyes, how she was being well received. And rightly so, kasi every time I visit Cebu, lagi may nakikita akong bago. And I think the economy is robust. And marami. Yun ngang ICT BPM, yung Business Process Management. Second largest hub itong Cebu sa buong Pilipinas. And yung GDP, okay, nag-increase ng 6% over the past year. So, yun, congratulations. Amazing Cebu, actually. Yes. So, ano po ang magiging legislative agenda ninyo, lalo na para dito sa Cebu, Senator? Sinabi ko, as I mentioned in all our sorties, I'll continue yung being the vanguard of the national budget. Kasi minsan, nasasayang, unused, or misused. So, yun ang talagang advocacy ko. And indirectly, that will also help Cebu, di ba? Dahil ang thrust namin is to really empower the local government units with the use of the national budget kasi masyadong lopsided yung share between the national and the local government units. Talagang nasa mga 20-25% lang yung na-allocate based on the local development plans na nasasubmit ng mga local governments. So yun ang talagang lagi kong, not only now that I'm campaigning, but I have been very consistent. I've been very consistent in this regard, even during the time that I was in the Senate. So, Senator, pumanaw po nitong Webes lang ang whistleblower na si Sandra Cam. Noong 2005 ay nakasama ninyo siya sa paglaban sa katiwalian, particularly laban sa weteng. Your thoughts, Senator? Yeah, I felt saddened when I heard the news na nagpumanaw na nga si Sandra Cam. I remember nakasama namin siya because inalagaan siya ni Bishop Cruz, the late Bishop Cruz, na strong advocate din against illegal gambling, particularly weteng. So, paminsan-minsan, pinupuntahan ko siya doon sa safe house provided by the CBCP at the time. And totoo, she was our whistleblower. Kasi nga, ako, when I was Chief PNP, and even before that, kasi illegal, so illegal weteng, illegal gambling, and this is something to share, hindi naman sa pagyayabang, but I declined offers of bribe, maski saan ako ma-assign, talagang hindi ako tumatanggap ng bribe from illegal gambling, particularly weteng.
Mhm. So, Senator, dito tayo sa mainit na issue ng kidnapping, no? So, tinitingnan ngayon ng PNP kung ang pagkidnap at pagpatay kay Anson Q ay may koneksyon sa Pogo. Ayon sa mga ulat, Senator, bagamat nagbayad ng ransom ang pamilya ni Q, pero pinatay pa rin siya. Ganito din po ba ang impormasyong nakakarating sa inyo, Senator? Well, it's unfortunate na, alam mo, napaka-tragic na yung sinapit ng kidnap victim. And then, kung hindi naman solid yung kanilang theory tungkol sa motive, I don't think it's appropriate for the PNP to, share these pieces of information. Unless talagang solid na solid yung kanilang hinahawakan na ang motive hindi talaga ransom. But even that, telegraphing yung information to the public will not do good to the investigation or the work that they are conducting right now. Wag naman sana na ilalabas pa sa public yung napaka-premature na information. Ang dapat gawin ng Philippine National Police, isolve muna nila, and then when everything is clear na talagang kung ano yung motive, sa kanila i-announce whether it's good or bad for the family. Kasi parang double whammy, alam mo. Parang nagiging victim yung family twice over. They're still mourning the death or the killing of Mr. K. Pagkatapos may mga lalabas na ganyang information. Medyo masakit sa family, hindi ba? Alright. So, sa nagkaraang mga araw, Senator, may mga hakbang ang mga otoridad para tugunan ang banta ng kidnapping. And ayon sa DOJ, magkakaroon ng Interagency Task Force para hawakan ang kidnapping cases. Kabilang sa mga miyembro nito ang DOJ, DILG, PNP, NBI, at ang Bureau of Immigration. Magkakaroon din ng hotlines para makareport o makabigay ng tip ang publiko at hihilingin ang Korte Suprema na magtayo ng special courts para sa kidnapping cases. Inaasahang mabubuo itong task force sa darating na linggo. Sapat na ba, Senator, para mapawi ang pangamba ng publiko? Kung hindi man, masasabi ba ninyong nasa tamang direksyon ang ating otoridad laban sa kidnapping, Senator? Well, welcome development, welcome move on the part of the government, but that's not good enough. Ang talagang bottom line is solve the kidnapping case, at least the last three kidnapping cases that remain unsolved. Tatlo kasi yung nakarating sa aking information. One in February 20, the other one February 29, and then ito yung napatay na March 29. So, well, it could mollify yung Filipino-Chinese community and the public at large. But I don't think it's enough. Ang talagang makapagpanatag ng loob nila, siyempre, yung resolution ng mga kaso and bringing the perpetrators before the Bar of Justice. So, dito tayo ngayon sa Semana Santa na, Senator Ping. So, sa darating na linggo, Semana Santa na at kasunod nito ang Pasko ng Pagkabuhay. Ano po ang balak ninyong gawin sa Holy Week, Senator? Siyempre mag-relax kasi we're taking a break from the campaign. And siyempre, sasama tayo sa pamilya, magsimba kung kaya, bisita iglesia. Kung hindi naman, mag-relax na lang sa bahay. But I would like also to take this opportunity na to call upon my fellow candidates na this is the best time of the year, of the campaign period, na mag-self-reflection, tapos kalimutan na yung mga self-aggrandizing motivations, dahil siyempre yung public naman, especially yung electorate, naging masyadong parang cynical na ba sa motives ng mga tumatakbo, and we cannot blame them, kasi sa mga nakikita naman nila, talagang minsan na-abuse, especially yung balik na naman ako sa national budget, Bombo Suset, kasi yan talaga yung passion ko. Ang dami nasasayang sa ating national budget. And in my opinion, in my view, yung ating national budget, that is the lifeblood. Ito yung lifeblood ng ating ekonomiya. Kasi para sa pamilya, pagka nagasta ng hindi tama yung budget ng pamilya, ang magsasuffer yung family.
The same is true with the Filipino people, no? I-enlarge natin yung composition ng family into a big family composed of all Filipinos. Kung misused, unused yung budget, nagsasuffer tayo. And, I dread the thought na baka dumating yung time dahil ang laki na ng yung ating utang, domestic, saka foreign debt, ang laki na, nasa mga more than 16 trillion na. And nangungutang tayo para magbayad uli ng utang. So, ang takot ko, ito, nagigising ako sa gabi pagka ito yung akin na-imagine. What if parang umabot tayo sa parang Venezuela na kung saan mag-grocery, isang sakong pera yung dala natin. So, nakakatakot talaga. So, I think the Filipino people, kasi ito yung chance na they should select or choose leaders na talagang hindi sila pagsamantalahan. Anyway, Yes. tama pagkakataon itong Holy Week. So, mensahe niyo na lang po sa mga Cebuano nakikinig ngayon, Senator Ping. Well, Cebu is lucky, kasi number one sa, at least, yung sa growth, Tapos, yun nga, maganda yung takbo ng ekonomiya sa Cebu, may sa progress, Yung atin namang unemployment rate dito, medyo mababa rin. But then, hindi naman natin masatisfy lahat. May mga towns pa rin sa Cebu na medyo third class municipality, medyo kulang yung kanilang pagtugon sa public service sa kanilang mga bayan. And I think it's up to the local leaders here and even national leaders to look after the poorest of the poor sectors of our country, not just in Cebu. Alright, with that point, Senator Ping Lacson, maraming salamat po. Magandang umaga, Senator. Yeah, maraming salamat and good morning. Mga kabombo, ang ato ang espesyal nga bisita, mga kabombo, Senator Ping Lacson.